sa palagay ko, kailangan niya talagang magbago ng conditioning, trainer. Kasi pag dyan lang, mag-stick sa dyan, parang wala eh. Mahirap yung inuwi na kalaban eh. So talagang lahat, baguhin niya talaga. Lahat, trainer, yung strength and conditioning, makinig siya sa promoter niya. Coach Nonoy Neri, dating trainer ni Janriel Casimero. Coach, gusto lang kita tanungin, nakita natin yung naging resulta sa naging laban ni Janriel at ni Oguni last week. Medyo hindi natin inasahan na gano'n ang mangyayari. Ano yung pumasok sa isip mo, reaction mo nung makita mo ang laban na yon? Nakakapanibago. Iba yung Janriel na nakikita ko. Nakakapanibago nga eh. So, hindi ko alam kung ano yung mga problema nila. Basta, naninibago lang talaga ako doon sa style niya. Kasi, wala na yung dating mga snappy na mga suntok niya. Wala. Hindi ko alam kung anong problema sa laban niya. Coach, when you talk about style, what exactly dun sa kanyang style ang nakikita mo na parang kakaiba na ngayon kumpara nung dati na kasama mo pa si Janriel? So nakikita ko kasi ngayon gusto niyang one punch eh. Gusto niyang one punch. Wala siyang mga tinatawag natin na decoy na gusto niya kaagad-agad iisipin niya knockout. Dapat mayroong strategy na mahina muna, talagang linlangin natin kung paano ipasok yung talagang legitimate na tatama sa kay Oguni. Eh parang nagmamadali siya eh. Hindi ko alam kung anong problema niya. Nabalitaan ko may lagnat daw, sabi. Okay. Coach, isa sa mga naging criticisms, isa sa mga napupunan ng kahit namang hindi eksperto, kahit mga fans sa naging laban ni Janriel ay yung kanyang hangin, no? Actually, makita mo after one round, sa bibig na humihinga yung tao. Makikita mo na talagang parang he punched himself out. Is that something na sa tingin mo ay gawa ng maybe lack of strength and conditioning maybe sa training, or ito kaya yung mga bagay na ito ay gawa ng nagkakaedad na rin siya kasi 34 din naman na si Janriel? So yung edad hindi big deal yun eh kasi 34 hindi pa matanda yun eh. Nagkulang lang siguro sa preparasyon at saka sa training. 34 ano pa yan? Prime pa yun. Alam ko si Janriel pag nag-training ng maayos yan, maganda talagang ibabato na suntok niyan. So, palagay ko nagkulang lang talaga sa training. Yun lang nakikita ko. Sa tingin mo, Coach, kailangan niya ng strength and conditioning? Talagang kailangan niya. Yun talagang pinaka-importante. Yung strength and conditioning at saka yung mga nutritionist. Okay. Yun lang. Yung nakikita ko dyan. Pag nakakuha na ng magandang strength and conditioning, talagang makikita natin yung fresh na Casimero for the next fight niya. Yun lang. Coach, alam natin itong laban na ito ay ginawa ng Treasure Boxing Promotion. Kumbaga, it was supposed to be an audition, no? Para sa, alam mo na, ang hinahabol na laban ni Janriel for quite some time now is a showdown with Japanese superstar Naoya Inoue. Well, yan. Oo. Coach. Po. Sige, go ahead, Coach. Yun nga yung mga inaasam ng mga fans ngayon na sana matuloy na yung Inoue. Pero parang nawala ng parang na-discarrel yung iba. Pero talagang babalik yung Casimero. Hindi natin alam, babalik yan. Basta magpa-condition lang. Coach, dalawang bagay dito, no? Kapag pinag-uusapan natin si Janriel, laging nababanggit yung Naoya Inoue kasi matagal niya nang hinahabol tong laban na ito at alam natin naglaban na dapat sila, 'di ba? Kung hindi lang na-cancel noong pandemic at kung hindi lang sana nawala yung kanyang titulo noon sa 118 pounds. Dalawang bagay, dun sa performance niya na ba yun, Coach, sa tingin mo naka-apekto yung chance niya, or kung sa nilaro niya, diretsahan na tayo, sa nilaro niya kay Oguni, may chance pa talaga siya dito kay Naoya Inoue kung ganun ang kanyang ipapakita?
Yun yung nakikita ko, hindi lang ako yung maraming ibang naka-criticize diyan about sa mga performance niya. Parang sa palagay ko kailangan niya talagang magbago ng conditioning, trainer. Kasi pag diyan lang, mag-stick sa diyan, parang wala mahirap yung inuwi na kalaban eh. So talagang lahat, baguhin niya talaga, lahat, trainer, yung strength and conditioning, makinig siya sa promoter niya, wag na siya makinig doon sa iba, talagang focus siya doon sa training niya. Yun lang, lalabas yung tunay na General Casimero. Kumbaga kung sa husay lang, andun pa rin naman talaga. Kumbaga kinakapos lang sa tingin mo sa training. Kaya nagiging ganun yung kanyang performances. Okay. Now, after the fight, coach, ang boss, ang head honcho ng Treasure Boxing Promotion na si Masayuki Ito ay nagsalita na rin. Siya na mismo nagsabi na okay, basing on that performance, hindi tayo pwede kay Naoya Inoue. At isa sa mga sinabi niya doon, coach, actually yung sinasabi mo din ngayon na sabi niya, si Casimero gusto sana nilang ipadala sa US at ihanap ng bagong trainer. Alam natin ang kanyang trainer ngayon ay ang kanyang kapatid rin na si Jason. At alam ko naman, coach, hindi ka taga USA, pero maganda yung naging tambalan nyo ni Janriel Casimero. Kung sakali na babalik sa'yo si Janriel, papayag ka pa bang hawakan itong boxer na ito? Maraming conflict yan eh. So parang hindi na siguro, wag na. Kasi iba na rin yung landas ko ngayon. Meron na rin akong dinidevelop na ibang boxer. So gusto ko mag-focus doon. Alam naman nila kung sino yun. Oo. So, world champion in the making. Pero I hope na babalik talaga yung Janriel. Kilala ko yan, pag Janriel Casimero. Patayan yan. So, pag nakahanap yan siya doon sa US ng magandang trainer, magandang conditioning coach, babalik yan. Good luck na lang sa next fight niya. Yun na lang. So, coach, sorry kailangan ko tanungin sa ito. Okay, so kung hindi ka na babalik kay Janriel at sabi mo kailangan niya magpalit ng trainer, ito ngayon ang katanungan ng mga tao at maraming tao nagsasabi kasi nakita sa performance, hindi lang naman ikaw, hindi lang naman ako, marami nagsasabi na baka oras na para palitan niya yung kanyang kapatid bilang trainer. Sa tingin mo ba, coach, kailangan talagang tanggalin si Jason? Or sa tingin mo, pwede namang magdagdag na lang sila ng staff, ng trainer sa kanilang team moving forward? Meron talagang head trainer, kumbaga, Nandyan pa rin yung Jason Casimero, pero mayroon talagang head trainer. Okay. Yun importante sa lahat, head trainer. Alam naman ni Janriel yan eh. Matagal na sa boxing, alam niya. Nandyan yung kapatid niya, pero mayroong head trainer talaga. Kasi pag nandyan yung head trainer, foreigner pa, hindi Pilipino, talagang nire-respeto kasi ni Janriel pag yung talagang foreigner yung trainer eh. Siguro yun ang mangyayari talaga. Alam naman ni Jason yan. Kung gusto niya talagang maging success yung career ng kapatid niya, so giveaway na lang muna siya. Total, para sa kanila naman yan eh. Hindi lang sa kanilang dalawa, kundi sa pamilya nila. So giveaway na lang muna tayo. Ibigay natin dun sa talagang sino yung capable talaga na maging head trainer. Pero nandyan pa rin yung Jason Casimero. Hindi mawawala yan. Okay. Kasi, kapatid yan eh. Hindi mawawala yan. Pero mayroong head trainer. Yun lang masasabi ko. Okay. So, matotal, coach, keep Jason Casimero dahil kapatid, pero magdagdag siya ng isang trainer, ng head coach, and yung sinabi mo kanina, strength and conditioning. Tama po ba, Coach Noy? Yeah. Nutritionist, yun. Importante nutritionist. Okay. And itong mga bagay na ito, talagang kailangan niya na, no? Coach, kasi di naman siya bumabata. Yes. Tama yun. Sayang yung Janriel Casimero pag pinapabayaan. Na isa yan sa mga treasure natin sa Pilipinas na isa sa magagaling na mga world champion pa. Tama. Coach, nabanggit mo kanina, iba na ang iyong tinatahak na landas at ako napaka-excited kasi ako talaga ay isang believer netong inaalagaan mong boxer ngayon. Pangalanan natin si Vincent Astrolabio. Coach, kailan natin makikita uli si Vincent? At
alam natin ang susunod nito world title na, very exciting. Oo, Meron na bang nga. pag-uusap na nagaganap na maybe hindi pa namin alam? Hindi nga eh. Wala pa talagang schedule pero maybe next year or December. Ito nga ngayon tumawag na sa akin si GC Manangkil. Okay. Nagpatulong siya doon sa sparring partner na si Marlon Tapales. So nagkausap kami about Astrolabio and Tapales mag-i-sparring doon sa Baguio. Kinuha siyang isang parang sparring partner. So magandang ano yan. Opportunity din sa amin yan at saka talagang madadagdagan yung talagang experience doon ni Astrolabio. Sobrang galing ni Yes. Tapales. Yes, napakagandang experience at napakagandang sparring ang mangyayari dyan sa dalawa at kapag magkakaoras, sana makapanood ako, makasunod ako doon sa kanilang training camp sa Baguio. Coach, gusto ko pasalamatan sa oras mo. Any parting words? Anytime. Sa fans, meron ka bang gustong sabihin sa fans and kay General Casimiro bago natin tapusin ang interview na ito? Sa lahat ng mga fans ng General Casimiro at sa lahat ng boxing fanatics at saka yung sa mga basher dyan, huwag muna tayo maghusga. Titingnan muna natin kung ano yung mangyayari na next General Casimiro. Abangan natin yan. So, yun lang po. Yun po, regard sa lahat dyan. Wala tayong Pilipino yan. Suportahan natin. Yun lang. Hindi pa tapos ang laban, kumbaga, Coach Noy? Hindi pa tapos ang laban, Alam ni General yan, mag-a-adjust yan. Alam natin yan. Pero sana, Coach, si General, makinig din siya sa mga advice, yung tamang advice. Huwag siyang makinig doon sa nakapaligid sa kanya. Yan ang masasabi ko, kaibigan tayo, General. Yung decision mo, huwag ka makinig dun sa iba. Decision mo talaga. Coach Nonoy, maraming salamat po sa oras. Welcome po. Welcome. GM, welcome.